Shalom at maligayang pagbabalik sa Israel kasama si Aline. Ngayon, pumunta kami sa rehiyon ng Judea para makita, gamit ang aming sariling mga mata, ang mga patunay ng katuparan ng isa sa mga propesya ni Daniel. Aalamin natin ang kasaysayan at arkeolohiya ng lugar na ito at uunawain ang kaugnayan ng lahat ng ito sa kapanganakan ni Jesus. Kaya kung handa na kayo, magsimula na tayo. Sinimulan na natin ang ating paglalakbay ngayong araw sa pamamagitan ng isang matarik na pag-akyat. Aakyat tayo ngayon sa isang bundok. Ngunit ito ay isang artipisyal na bundok na gawa ng tao. Tingnan ninyo dito ang simula nito. Sino kaya ang naging dakilang hari noong sinaunang panahon na kayang gumawa ng ganitong kalaking obra? Talagang matindi ang pag-akyat dito. Tingnan nyo ang pagkakaiba ng taas mula sa kinalalagyan natin ngayon kumpara sa mga bahay. Artipisyal ang bundok na ito at kitang-kita natin kung gaano ito kalaki. Pero simula pa lang ito, dahil kung lalakad tayo ng ilang metro dito, saan tayo makakarating? Sa isang malaking kuta. Sino kaya mahigit 2,000 taon na ang nakalipas ang nakagawa hindi lang ng artipisyal na bundok, kundi pati na rin ng isang malaking kuta sa ibabaw nito? Sino ang haring ito? Si Haring Herodes, ang dakila. At malugod ko kayong tinatanggap ngayon sa Herodyo, ang pinakawalang katulad sa lahat ng kanyang mga itinayo at ang pinakamahalaga kaugnay sa kapanganakan ni Jesus at sa propesya ni Daniel. Para lubos nating maunawaan ang mga propesiya sa Biblia at ang katuparan ng mga ito, kailangan muna nating maintindihan ang kasaysayan ng Israel upang malaman natin kung saang konteksto ito naisulat at naganap. At dahil dyan, babalik tayo ngayon ng magkasama 2,000 taon na ang nakalilipas sa panahon ng kapanganakan ni Herodes. Ipinanganak siya sa pamilyang may magkahalong lahi. Ang kanyang ama ay isang Edomita. Ang kanyang ina ay isang Arabeng Nabateo. Ang kanyang lolo sa ama ay nagpalit ng relihiyon at naging Hudyo. Ngunit higit sa lahat, itinuturing din niya ang sarili niyang Romano. At dahil dito, dahil sa kanyang katapatan sa mga Romano, noong taong 40 bago si Kristo, natanggap ni Herodes ang titulong Herodes, ang hari ng mga Hudyo. Ngunit, nang matanggap niya ang titulong ito, siya ay nasa pagpapatapon sa Roma at ang lupain ng Israel ay wala sa kanyang mga kamay. Ngunit, sa tulong ng mga Romano, pumunta siya sa banal na lupain, sa lupang pangako, at ito ay kanyang nasakop. Kaya, noong taong 37 bago kay Kristo, tunay ngang siya ay namuno at nagsimulang maghari sa buong rehiyon. Si Herodes ay naghari ng mahigit 30 taon at sa panahong iyon, inilaan niya ang malaking bahagi ng kanyang pagsisikap at pera sa mga pagtatayo. Mga pagtatayo na madalas ay tila isang paglapastangan sa Diyos at pati na rin sa mga tao. Dito makikita natin ang malinaw na halimbawa sa Herodyo, isang artipisyal na bundok at sa ibabaw nito, isang kuta na may mga tore na umaabot hanggang langit. Isang bagay na madalas nagpapaalala sa atin ng kwento ng tore ng Babel. At tandaan na ang tore at ang orihinal na kuta ay mas mataas pa kaysa sa nakikita natin ngayon. Ito ay mga labi na lang. At bukod sa Herodyo, itinayo rin niya ang pagpapalawak ng templo ng Jerusalem, ang libingan ng mga patriarka, buong lungsod ng Cesarea Maritima, kasama ang hipodromo, teatro at palasyo. Ginawa rin niya ang mga palasyo sa Jericho. Pwede tayong magtagal dito ng oras at oras.
Sa pagsasalita lang tungkol sa mga malalaking gusaling ito sa lupa na itinayo ni Haring Herodes. At saan tayo papasok ngayon? Ito ang mga labi ng isang Romanong paliguan, ibig sabihin isang spa ni Herodes. Lahat ng mga gusali ni Herodes sa Caesarea, Jericho, Jerusalem. Dito, lahat ng ito ay puno ng mga makamundong kaligayahan. Mga swimming pool, spa, mga lugar ng palabas, mga lugar para sa mga babae, kung alam nyo ang ibig kong sabihin. Kaya, nakikita natin na ito ay bahagi ng mga gusali at arkeolohiya na natagpuan natin mula kay Haring Herodes hanggang sa kasalukuyan. Kaya, ito ay bahagi ng spa na iyon. Ang partikular na silid na ito na kinaroroonan natin ngayon ay ang malamig na silid. Kaya, dito ay isang lugar kung saan maaari silang magpalamig ng kaunti. Bakit malamig na silid din? Dahil dito ay mayroong pinainit na pool. At sinisiguro ko sa inyo mga kaibigan, ang pangangailangan na magkaroon ng pinainit na pool sa gitna ng disyerto ay halos wala. Bihira lang ang malamig na araw dito kada taon, kaya di kailangan ng mainit na pool. Pero iyon ang kayabangan ni Herodes. Gusto niyang magkaroon dito ng isang pinainit na pool dahil iyon ang luho sa Roma sa kabisera. Pero ang klima sa Roma ay mas malamig kaysa dito sa Israel at sa gitnang silangan. Pero gusto niyang masabi sa lahat na mayroon siyang pinainit na pool at isang buong spa sa gitna ng disyerto. Ang Herodio ay isa sa mga pinakakahangahangang parke arkeolohikal sa Israel. Ngunit kakaunti pa lang ang bumibisita rito. Kaya kung nagpaplano kayong maglakbay papuntang Israel, baka gusto ninyong isama rin ang lugar na ito sa inyong itinerary. Para mas makilala ninyo ang buhay at pati na rin ang kamatayan ni Haring Herodes. Pero ano nga ba ang kaugnayan ng lahat ng ito sa mga propesiya ni Daniel? Si Daniel ay nabuhay noong ika-6 na siglo, before Common Era, matagal bago isinilang si Kristo at bago pa si Herodes. Noong ipinanganak si Daniel, napakagulo ng panahon sa rehiyong ito dahil sinakop ng Imperyong Babilonya ang kaharian ng Judea at nagsimulang ipatapon ang kanilang mga mamamayan. Isa sa mga unang taong ipinadala sa pagpapatapon ay si Daniel mismo, na nagmula sa isang mayaman at mahalagang pamilya. At pagdating niya sa Babilonya, naging bahagi siya ng maharlikang korte. Sa ikalawang taon ng paghahari ni Nabucodonosor, hari ng Babilonya, nagkaroon siya ng isang nakakabagabag na panaginip at gusto talaga niyang malaman at maintindihan kung ano ang napanaginipan niya. Kaya naman, kailangan niya ng isang tagapagpaliwanag. Tinawag niya ang mga mangkukulam, mga salamangkero, pero hindi niya pinadali ang buhay ng mga taong ito. Lumapit siya sa mga salamangkero at sinabi, "Kailangan ninyong ipaliwanag ang aking panaginip. Pero hindi ko sasabihin sa inyo kung ano ang panaginip ko. Kailangan ninyong sabihin sa akin kung ano ang napanaginipan ko. At pagkatapos, ipaliwanag ito. At kung hindi ninyo magawa, malalaman kong niloloko nyo lang ako, na peke kayo. At dahil dyan, ipag-uutos kong patayin kayo, pagpira-pirasuhin, at pati ang mga bahay ninyo ay ipapawasak ko." Ang mga salamangkero at mangkukulam ay talagang natakot. Sabi nila, walang sino man sa balat ng lupa ang kayang gawin ang hinihingi mo. Kailangan mong sabihin sa amin ang panaginip at saka namin ito bibigyang kahulugan. Si Nabucodonosor ay malinaw na hindi tinanggap ang sagot at galit na galit, iniutos niyang patayin ang lahat ng mga mago, mangkukulam at matatalino sa buong Babilonya. At si Daniel ay isa sa mga matatalinong iyon na papatayin sana. At alam ni Daniel na walang sino man sa mundong ito ang kayang tuklasin kung ano ang napanaginipan ng hari. Ngunit si Daniel, na may pananampalataya sa Diyos, kahit nasa pagkakatapon-tapon, ay alam niyang kayang ipahayag ng Diyos kung ano ang napanaginipan. Kaya't lumapit siya sa hari at humingi ng palugit. At pagkatapos, nanalangin siya sa Diyos at inihayag ng Diyos sa kanya ang panaginip pati na rin ang kahulugan nito. At pagkatapos,
Bumalik si Daniel kay Nabucodonosor, dala ang sumusunod na propesiya. Nang ikaw ay nakahiga, o hari, ang iyong isipan ay napunta sa mga bagay na darating, at siya na nagpapahayag ng mga hiwaga ay ipinakita sa iyo kung ano ang mangyayari. Ikaw ay tumingin, o hari, at sa harap mo ay may isang malaking rebulto, isang napakalaki at nakakatakot na rebulto, at ang anyo nito ay nakakatakot. Ang ulo ng rebulto ay gawa sa dalisay na ginto. Ang dibdib at mga braso nito ay pilak. Ang tiyan at balakang nito ay tanso. Ang mga binti nito ay bakal, at ang mga paa ay bahagi ng bakal at bahagi ng putik. Habang pinagmamasdan mo, may isang bato na nahulog ng hindi tinulungan ng kamay. Tumama ito sa mga paa ng rebulto na bakal at putik at dinurog ang mga ito. Iyon ang panaginip at ipapaliwanag namin ito sa hari. Ikaw, o hari, ay hari ng mga hari. Ang Diyos ng mga langit ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan, lakas, at kaluwalhatian. Ikaw, ang ulo na ginto. Pagkatapos mo ay lilitaw ang isa pang kaharian na mas mababa kaysa sa iyo. Pagkatapos, lilitaw ang ikatlong kaharian, isang kahariang tanso na maghahari sa buong mundo. Sa huli, lilitaw ang ikaapat na malakas na kaharian, tulad ng bakal, dahil ang bakal ay sumisira at dumudurog ng lahat. At kung paanong dinudurog ng bakal ang lahat, gayon din, dudurugin at wawasakin nito ang lahat ng iba pa. Sa Daniel, Kabanata 2, nakatala ang propesiyang ito na nagsasalita tungkol sa apat na kaharian. Ang ulo na ginto ay ang Imperyong Babilonya, ang panahon kung kailan nabuhay si Daniel. Ang dibdib at mga braso na yari sa pilak ay kumakatawan sa susunod na imperyo na darating pa lamang, ang mga Persyano. Ang tiyan at mga hita ay yari sa tanso at kumakatawan sa Imperyong Griego. At pagkatapos, sa wakas ay dumating sa mga binti at mga paa. Ang mga binti ay gawa sa bakal at ang mga paa ay bakal na may halo ng putik. Anong imperyo ito? Ito ang Imperyong Romano. At ang pananakop ng Imperyong Romano dito sa banal na lupain, sa lupang pangako, sa lupang pinagmulan ni Daniel, ay ginawa mismo ng mga Romano. At si Herodes ang dakila. At gaya ng nakita mo, ang bakal ay halo sa putik. Ibig sabihin nito ay susubukan nilang gumawa ng mga alyansang pampulitika sa pamamagitan ng mga kasal. Ngunit ang pagkakaisang ito ay hindi magtatagal, tulad ng bakal na hindi nahahalo sa putik. At ang pinakamahalagang asawa ni Haring Herodes ay tinatawag na Mariamne. At siya ay mula sa angkan ng mga Hasmoneo na noon ay ang pamilyang maharlika ng Israel. Tingnan ninyo ito, nakipag-alyansa siya sa politika sa pag-aasawa ng prinsesa para subukang makuha ang lehitimong kapangyarihan. Sinubukan niyang pakasalan ang prinsesang Hudyo para matanggap siya. Pero hindi siya tinanggap ng mga tao. Kahit ganoon, hindi talaga nagsasama ang putik at bakal. At ang sitwasyon ni Herodes at Mariamne ay sobrang sama na. Noong taong 29 bago kay Kristo, inakusahan siya ni Haring Herodes, ang dakila, ng pangangalo niya at pakikipagsabwatan at pinapatay niya siya. Naniniwala kami na hindi siya nagtaksil at bahagi lang ito ng isang imbento, malamang bunga ng paranoia ni Haring Herodes. At pinapatay niya si Mariamne, ang kanyang ina. Ibig sabihin, ang kanyang biyenan, si Alexandra, at pati na rin ang dalawa sa mga anak na nagkaroon siya kasama nito. Kaya niyang patayin ang sarili niyang mga anak, sina Aristobulo at Alejandro. Sa panahon ng mga haring ito, itatatag ng Diyos ng kalangitan ang isang kaharian na hindi kailanman mawawasak at hindi kailanman mapapailalim sa ibang bayan. Wawasakin nito ang lahat ng mga kahariang iyon at lilipulin ang mga ito, ngunit ang kahariang ito ay mananatili magpakailanman. Pansinin niyo kung gaano ka-espesipiko ang propesiya. Tinatalakay nito ang apat na kaharian,
At pagkatapos nito ay darating ang kaharian ng langit, ang kaharian ng Diyos. Iyan ang nakita natin sa kasaysayan ng Israel. Ang mga Babilonyo, ang mga Persyano, pagkatapos ang mga Griego, at pagkatapos ay dumating ang mga Romano, kasama si Herodes. Eksakto sa pagtatapos ng pamumuno ni Herodes. Ang ipinanganak ay si Jesus. At hindi lang iyon, siya ay ipinanganak malapit mismo sa kinaroroonan natin ngayon. Halina, ipapakita ko sa inyo. Itong mga bahay na nakikita natin sa likuran ay Bethlehem na. Belem ang lungsod kung saan ipinanganak si Jesus. At hindi rin ito isang pagkakataon lang na ipinanganak si Jesus sa Belem. Kahit na ang kanyang pamilya ay nakatira sa Nazaret na malayo rito sa Galilea, ang Belem ang pinagmulan ng Haring David. At dahil dito, ang mga hari ng Israel, lalo na ang mga hari ng Juda, ay nagmula rito sa lungsod na ito. At higit pa roon, noong ipinanganak si Jesus, ang mga pantas na hari ay pumunta kay Herodes, na binigyan ng mga Romano ng titulong ang hari ng mga Hudyo. At pumunta sila sa kanya dahil narinig nila na ipinanganak na ang bagong hari ng mga Hudyo. At si Herodes, nang marinig niya na may ibang ipinanganak at tumatanggap ng titulong ito, at hindi siya o ang kanyang mga anak, nagalit si Herodes. Ikinuwento ng Biblia kung paano tinangkang patayin ni Herodes si Jesus, ang hari ng mga Hudyo. Kaya iniutos niyang patayin ang lahat ng batang 2 taong gulang pababa sa Bethlehem at mga kalapit na lugar. Ang propesya ni Daniel ay nagsasabing babagsak ang 4 na kahariang ito. At iyan mismo ang nakikita natin hanggang sa kasalukuyan. Nasaan na ang mga Romano? Nasaan na si Herodes at ang kanyang mga inapo? Nawala na sila. At si Herodio, itong malaking gusali, ang malaking kuta na ipinagmamalaki ni Haring Herodes, na tila umabot hanggang langit, ngayon ay wasak na. Dito, tanging mga bato lang ang makikita na nagsasalaysay ng kasaysayan. Ngunit matagal nang nawala ang kaluwalhatian sa lugar na ito. At tungkol kay Haring Herodes, ang hari mismo, ano ang nangyari sa kanya? Ang kanyang mga huling araw ay labis na masakit. Ang aklat ng historiador na si Flavio Josefo, na namuhay noong unang siglo, ay naglalarawan sa atin ng kanyang masakit at mahirap na kamatayan. May listahan ng mga sintomas na hindi ko na kayang ilarawan lahat dito. Ngunit ikinuwento niya na kinain ng mga uod ang katawan ni Herodes habang siya ay buhay pa. Nakakatakot ang kamatayang ito. Ngunit pagkatapos niyang mamatay sa Jericho, binalot ang kanyang katawan ng lahat ng alahas ng maharlika. Mga gintong kadena, mga singsing at maging ang korona ay inilagay sa kanya at dinala ang katawan niya mismo sa Herodio at inilagay siya sa isang napakalaking mausoleo. Saan nga ba matatagpuan ang mausoleong ito? Dito mismo. Eksaktong dito matatagpuan ang isang napakalaking mausoleo na itinayo ni Haring Herodes, ang Dakila. Ang kanyang huling hantungan at dito sa loob matatagpuan ang kanyang sarcophagus. Ngunit hindi nagtagal matapos ang kanyang kamatayan, ang mausoleo ay tuluyang winasak at ang sarcophagus ay itinapon pababa ng bundok. At basang pag-ikot at paggulong nito, ito ay nadurog at ang kanyang mga buto ay nawala. Ang mga labi ng sarcophagus na iyon ay nakadisplay ngayon sa loob ng Museo ng Israel. Ngunit ang mga buto, si Herodes mismo tuluyang naglaho. Dahil dito, sobrang kahanga-hanga sa akin ang pagkakaibang ito. Lahat ng itinayo ni Herodes, na ang layunin ay gawing walang hanggan ang sarili, na maabot ang langit at siya, wala ni isang bahagi niya ang nagtagal para magkwento ng kasaysayan. At sa kaibahan ng mga guho, ang kakaunting natira sa mausoleong ito
na halos wala nang natirang bato sa ibabaw ng isa't isa. Nakikita natin dito sa harap ang dalawang lungsod. Nakikita natin ang Belem, ang lungsod ng kapanganakan ni Jesus, at katabi lang, nakikita rin natin ang lungsod ng Jerusalem, ang lungsod kung saan ginawa ni Jesus ang kanyang matagumpay na pagpasok at siya ay tinanggap bilang hari. O sana, mabuhay ang hari. Dito rin siya ipinako sa krus, inilibing at muling nabuhay. At ang mga lugar na ito ay dinarayo ng milyon-milyong tao taon-taon upang makilala ang kahariang ito, ang kaharian ng langit. Kaya, makikita natin dito kung paano natupad ang propesiya ni Daniel, gaya ng nakasulat sa Daniel 2:21. Siya ang nagpapalit ng mga panahon at mga kapanahunan, nag-aalis ng mga hari at naglalagay ng mga hari. Pinipili ng Diyos ang mga hari at inilalagay sila sa kapangyarihan, at sa parehong paraan, maaari rin niya silang alisin. Nakita natin kung paano nagdaan ang iba't ibang imperyo sa lupaing ito, ngunit ang kaharian ng langit lamang ang magiging walang hanggan. Sana nagustuhan ninyo ang video natin ngayong araw at naunawaan ninyo ng kaunti pa kung paano isinulat ni Daniel. 2,600 taon na ang nakalipas ang tungkol sa mga pangyayaring nakikita natin dito, sa arkeolohiya hanggang sa kasalukuyan. Huwag ninyong kalimutang mag-like at magkita-kita tayo sa susunod na linggo.